Good morning po, Sir. May we all stand up? May we all stand up at palakpakan po natin ang Panginoon. Come on! Papurihan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord God. Lord, we come to worship you, Lord God. And Lord, you said in your word in Psalm 95, Lord, you said, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He is the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, let's praise the Lord. Oh, praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. Oh, praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Oh, praise! Praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. Oh, praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Psalm 115, verse 6, it says, let everything that has been praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord God, we praise you, Lord God. We worship you, Lord. Lord, we magnify your name, Lord God. We praise you, we worship you for who you are, Lord God. And Lord, you are able, Lord God. You're able to do mighty things, Lord God. Yes, Lord God. Lord, you are able to do even the impossible, Lord God. Lord, nothing is impossible for you, Lord God. Yes, Lord God. You are limitless, Lord. You see
sing of your greatness. We sing of your glory, Lord. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. Come on, church, and sing. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lord, Lord, you are Emmanuel. You are God and you are with us, Lord. Yes, Lord. God is with us. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God, Lord, you are with us and you are for us. Sing it again, Lord. Sing, God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail. Lift it up. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Yes, Lord God, Lord, you are able to do great things, Lord God. You are able to do marvelous things in our lives, Lord God. Hear the prayers of your children, Lord. And this is our prayers. heard your children. You hear your children. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer
God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Turn to heaven and spoke your name into the light. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me.
Sarap isipin, Panginoon, na ang mga salita na aming binasa ay naging totoo para sa amin dahil nakilala ka namin. Hindi dahil sa aming sariling kagustuhan, kundi dahil sa nilukuban kami ng Espiritu Santo. Nabuksan ang aming mga mata, nabagbag ang aming mga puso, nakilala namin ang katotohanan, at ngayon malaya na kami sa kasalanan. O salamat. Salamat ng marami. Subalit Panginoon, sa araw-araw patuloy din na nagkukulang at nagkakasala kami, Panginoon. Salamat ng iduring mo kaming matuwid, pinatawad mo ang aming dating kasalanan. Pinapatawad mo rin ang mga kasalanan na gagawa namin araw-araw, at kahit na sa darating na mga panahon, yung mga kasalanan na alam namin dahil sa iyong kapangyarihan ay maaring magawa namin, tinakpan niya na ng iyong banal na dugo. Kaya Panginoon, sa panahon na ito ng 3 linggong pag-aayuno namin at pananalangin sa inyo, salamat sa lakas na meron kami, na kahit na kami ay nagsasakripisyo ng mga bagay na kailangan namin, Panginoon, salamat nagkakaroon naman kami ng panahon para kausapin kayo. Panginoon, sa aming araw-araw na pakikipag-usap sa inyo, aming inilalahad ang aming mga pangangailangan. Ganun din ang aming pagpapasalamat. At aming inilalagak sa paadan ng iyong krus ang lahat ng gusto naming makamtan sa taon na ito at sa mga panahong darating. Linisin mo nawa ang aming kalooban. Ano bang bagay na hindi karapat-dapat, na hindi makakabuti sa pangalan mo, makakasama sa aming kapwa, huwag mong ibigay po ito sa amin. At buksan mo ang aming mga mata patungo sa landas na nais mong tahakin namin sa araw-araw. Tulungan mo kami na manatili sa daan ng katotohanan. Tulungan mo kaming manatili sa inyo. Dahil Panginoon, kayo mismo ang nagsabi, kung wala kami sa inyo, ano man ang aming gagawin ay walang kabuluhan. Kaya sa umagang ito, sa mga sandali ng aming pagtitipon, para kilalanin kayo, para makilala ang isa't isa, maghari ka, manatili ka sa lugar na ito, at gawin mo kaming sisidlan ng malinis na salita mo na may kapangyarihan para palakasin at linisin kami. Salamat sa iyong dalisay na pag-ibig. Salamat. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. 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 Tayo po ay opo at ihanda natin ang ating sarili sa ating mensahe ngayong umaga. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, buhay. So, akala ko nang hihina dahil wala pang kain ngayong umaga dahil nag-fasting o kagabi. So, hindi man yata halata sa mukha, no? Kung sino ang nagpa-fasting. And yun nga, meron pa tayong 2 linggo. Mati-distribute siguro mamaya yung reference materials natin. Tama ba? Aga, meron mamayang i-distribute? Okay, so mamaya yung inyong mga kopya ng ating morning devotions ay huwag niyong kalimutan na kuhanin. And batiin mo ang iyong katabi. Tila maraming nga yung wala tayong kasama, natin kasama. Baka nasobrahan ng fasting, okay? Kaya nagpapasalamat tayo at binabati natin muli yung mga may kaarawan. Marami ang may kaarawan pag Enero. So ngayong araw ay magpapatuloy tayo sa ating tema para sa buwan. Ang ating tema para sa
January 2024, following God's priority and timing. O pagsunod sa kung ano ang mahalaga sa Panginoon at yung pong kailan, timing and priority. Kasi yun nga, tayo ay yung mga taong sabi natin sa isip natin tayo ay matalino, pero ang totoo yung ating katalinuhan at karunungan ay hindi pwedeng ihambing sa kapangyarihan at katalinuhan ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Isaiah 55 yata yon. Sabi niya, His ways are not our ways, His thoughts are not our thoughts. Kaya kahit anong pilitin natin, dapat nating tanggapin na hanggang doon lang ang ating kaya. Kaya nga tayo ay naroon sa panahon ngayon ng prayer and fasting. Okay, so noong Sunday, yung una sa series na ating pinag-usapan, ang sabi ni ating kapatid na si pastor pala. Nasa Baguio po siya ngayon, inaanyayahan na speaker doon sa isang ministry, sa One Beat Ministries. Isang kasama rin namin na pastor sa isang independent church at siya po ang speaker ngayon doon. So, kaya hindi natin kasama si Pastor Arnold. Sinabi niya sa atin na ang isang number one na priority. Dahil priority ka ni Lord, dahil hindi ka niya nilagpasan, is we should always do everything according to the guidance of the Holy Spirit. Kailangan tayo lalakad ayon sa naririnig natin, nararamdaman natin na sinasabi ng Espiritu Santo. Partnership with the Holy Spirit, yun ang title niya noong Sunday. At ginamit niya yung first 10 verses ng Acts chapter 16. So 1 to 10. So ngayon ay ipagpapatuloy natin para makumpleto natin yung the rest of the chapter, mahaba-haba ito, verses 10 to 40. So ating iskan ang istorya para maintindihan natin dahil dito makikita natin ang isang bagay na gusto kong maging bahagi ng ating ibabaunin ngayong araw na to. Napaka-importante na makita natin na in-emphasize nga sa atin ng ating pastor na number one na kailangan nating makita at para magawa ang kalooban ng Panginoon ay pakinggan o sundin ang sinasabi niya kahit ito ay taliwas sa inaasahan natin. At ginamit nga niya yung example sa verses 6 to 10 na doon sa pangalawak siya ating cover natin na 16 to 18 na ngayong January. This is about the second missionary journey ng Apostol Pablo at ng kanyang team kasama si Silas, kasama si Lucas at si Timoteo later on at iba pa. Meron silang gustong gawin. Sabi pupunta sila sa Asia Minor, which is Turkey ngayon. Sabi ng Holy Spirit, hindi dyan. Tapos, tinignan niya yung parteng norte, which is sa mapa ngayon ay dating teritoryo ng USSR, ng Russia, yung Georgia, yung iba-ibang mga parte ng Russia noon. Ang tawag ng panahon na yun ay Bithynia. Sabi ng Panginoon, hindi diyan. Kaya nga, yung ating theme ngayong buwan ay yung nakasulat dito sa ating Acts chapter 16, 9 to 10. Alin talaga ang gusto ng Panginoon? Kasi nga, alin gusto ng Holy Spirit? So sabi dito sa verses 9 to 10, na theme verse natin for January, sabi niya, that night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there pleading with him. Sabi doon, come over to Macedonia and help us. So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that there was a calling to preach the good news there. So makita natin dito, meron silang gustong gawin at ang totoo, ang talagang plano lang nila ay balikan yung dati nilang itinayo na mga iglesia sa first missionary journey na kung saan nahirapan na nga sila sa Derbe, sa Lystra, sa Iconium, sa iba pang mga lugar. Okay? Nabugbog sila sa Lystra at munting na namatay, pero babalikan pa uli nila. Kung titingnan natin yung mapa, naroon, then sabi dito ng Panginoon, hindi rin yan. Makikita natin dito, may gusto si Paul,
i-follow up yung mga natayo dati, may ibang gusto ang Panginoon. Sa buhay din natin, pwedeng mangyari, sabi nga ni pastor sa atin, meron tayong alam natin na tama, gusto nating gawin, alam natin kaya nating gawin, pero kung minsan, hindi iyon ang pinapasabi sa atin ng Panginoon. Hindi yun ang pinapagawa. Yung nga sa Proverbs din sabi ay, many are the plans of men, but the Lord's plan always prevail. Kaya kung nahirapan ka sa mga nangyayari sa buhay mo, bakit ang isang tanong lagi mo sa sarili mo, ito po talaga ang gusto ng Diyos. So, yan nga ang pag-aasapan natin for this month, the priority and the timing of God sa lahat ng gusto natin gawin. So, ngayong Sunday, pag-uusapan natin, sabi nga ni pastor sa atin, tayo ay priority ng Diyos, bawat isa sa atin, kaya nga hindi kanya binabayaan na mapawalay sa kanya. Pag-usapan natin ngayon ay, ang title natin is, The Gospel is for all people in all situations. Ang mabuting balita ay para sa lahat ng tao at sa lahat ng sitwasyon o kalagayan. For all people. So, sino man ito? Alam man ang kalagayan niya, reliyoso or nasa ibang religion ngayon, ibang pananampalataya, yan ang nangangailangan ng mabuting balita. At kahit na tayo mismo, kailangan natin lagi ang mabuting balita. Kasi hindi tayo interesado sa masamang balita. Di ba? At ang totoo, yun nga pinag-uusapan natin lagi ay mabuting balita. So ating cover chapter 16, 11 to 40, at makikita natin doon, sila ay nakarating na doon sa lugar na pinili ng Diyos. So, meron bang mapa? Ayun, medyo malinaw-linaw na ng konti. So, yan yung buong mapa ng Second Missionary Journey. Okay? So, ang kanyang layunin, sabi sa 16, 1 to 10, is to visit the churches that were started in the first missionary journey. Alam natin, ang first missionary journey ay dito sa lugar na ito, at nakarating sila doon sa itaas, tapos bumalik na uli sila dito sa Antioch. This is the Antioch of Syria. So, sila ay nagpunta, tumawid, nakarating sa lugar ni Paul. This is Tarsus, medyo malabo nga lang ng konti. Then, bumalik siya sa Lystra at sa Derbe, at pagkatapos, doon nga yung sinakwento ko sa inyo, gusto nilang pumunta dito sa side na ito, at sa side na ito, which is Turkey ngayon. Dito, sa bandang uli, actually, later on, sa third missionary pa journey nila pupuntahan ito. So, sabi sa kanilang Panginoon, hindi dyan, ito ang gusto ko. At dito sa ating verse nga ngayon, nung marinig nila, yung binasa natin, 16, 9 to 10, they immediately left. Kahit hindi yun ang kanilang plano, kahit hindi yun ang kanilang gusto, sumunod sila. Kaya basahin natin at gamitin natin itong ating magandang translation, New Testament Pinoy Version, ating halawin ang mga nangyari. Ating nakita ang overview. Sabi dito sa verse 11, umalis kami sa Troas, isang puerto sa lugar na sa northern part, doon sa tabi ng Mysia. Okay, sabi dito, lumalis kami sa Troas, sakay ng barko at dumiretso sa Samothrace. Kinabukasan, nakarating kami sa Neapolis. Galing doon, pumunta kami sa Philippi, isang city sa unang district ng Macedonia at sakop din ng Rome. Nagstay kami ng ilang araw. Nung unang araw ng Sabat, lumabas kami papunta sa tabing ilog, iniisip kasi namin baka may mga Jews na nagagather doon para mag-pray. So, kung mapaintindihin natin ang istorya, umalis na nga sila, sinunod nila ang sinasabi ng Holy Spirit sa kanila, at sabi dito, sila ay sumakay ng barko doon sa Troas, at in 2 days, sabi ay nakarating kami sa lugar ng Neapolis. Alam nyo, itong lugar na ito, napakabilis nilang nakarating. Subalit,
later on, sa third missionary journey, sila pabalik, yung 2 araw naging 5 araw. Kaya makikita natin, kapag sinunod natin ang gusto ng Diyos, yung inaakala natin may mga delay, hindi mangyayari. Kaya makita natin, yung papunta, simula sa Troas hanggang Neapolis, took only 2 days. Pero pag pumunta ka sa Acts chapter 20, yung pabalik, it took them 5 days. Why? Kasi sabi dito, kasama, tamang ang paglalayag nila ay kaayon sa hangin. Diba? Hindi ko alam kung meron sa inyo ditong mga nag-sail, nakasakay na ng sailboat. Diba? Sino ka nakasakay na ng sailboat? Nakaranas kami sa Batangas na ayaw ko nang maalaala. Nag-outing kami, hindi namin alam may bagyo pala. Hindi pa noon, wala pa yung puerto, yung tag doon, yung kinakay sa SM. Yung tag doon, Pico de Loro. Doon kami pumunta, pero wala pang Pico de Loro. Galing kami sa Nasugbu. Papunta ng umaga, madali lang. Pagdating ng hapon, sasakyan din namin yung sailboat, yung layag na napakaliit. Hindi namin alam na may bagyo. Bago kami nakabalik sa Nasugbu, mahigit na 4 na oras. Tapos, nang malaman naming may bagyo, kaya nga ako umalis na. Kami ay lahat ng officers ng Allegro Microsystems noon. Kung may nangyari sa amin, ubos kami. Kasama yung pamilya. So, ganun ang risk ng paglalakbay. So, palit dito, makita natin yung 5 days na normal, laging 2 days lang. It's because they are following the will of God. So, yun nga, sabi natin, we depend on the Holy Spirit. Sometimes, ang sign na talagang ang kalooban ng Holy Spirit ay sinusunod mo, yung mga mahirap mangyari ay parang napakadaling mangyari. Diba? But that's not enough. Diba? Hindi pa rin yun ang talagang dependence sa Holy Spirit. Kasi kung minsan, kahit na napakabilis mangyari, hindi pa rin yun ang gusto ng Panginoon. Okay, so isang bagay na gustong makita natin dito. So, sa ating verse na binasa, 11 to 13, ang nakakapagtaka, pagdating nila, pakiabante, pagdating nila doon sa Macedonia, which is yun nga, Philippi na, yung Pilipos sa Tagalog. Yung lalaki na napanaginipa nila, na may vision, na sabi kumunta kayo rito, dahil ito ang gusto ko, parang ganon, di ba? Tulungan nyo kami. Pagdating nila sa Pilipos, walang lalaki. Diba? Walang lalaki. Walang sinagog. Ang sinagog kasi, kailangan mayroong at least 10 Jewish men na Hudyo. Pagdating nila sa lugar na pinupuntahan nila, na napakadali nilang narating, ang hinahanap ni lalaki ay wala naman. Okay? Di ba? So, may inaasahan ka, iba yung dinatnan mo. Anong bunga? Confusion. Di ba? Ano ba talaga? Ang bilis-bilis, ang dali-dali, pero bakit iba yung dinatnan? So, ang tanong ngayon, ano ang ating gagawin? Di ba? Yun ang problema natin, di ba? Kasi nakikita nga natin kalimitan, yung alahihipo, nararamdaman, naririnig, yun lang ang ating naintindihan. Diba? We're limited by our physical senses. So, what shall we do when we all go out? All go out following the will of God in our belief. Okay? So, dito nakikita natin. Kasi ano ba yung Neapolis? Is a big city. Gusto ko rin makita natin ang priority ni Lord. Sabi, ang Neapolis was founded 500 years before Paul's visit. Which around 50 AD. Ang pangalan ngayon ng Neapolis is Cabalia. Okay? Part na rin ng
ng malapit sa Greece. Okay? So, pagkatapos naglakbay sila 16 kilometers some more, dumating sa Philippi. Ang Philippi ay isa ring malaking syudad. Tingnan natin, dalawang syudad na magaganda. The Philippi, or what we call, started by the father of Alexander the Great in 357 BC. Mayaman ang lugar nito. It has gold mines. Kaya dahil doon, yung mga Roman conquerors, ginawa itong malaking garrison. Okay? At napakaganda ng lugar. Merong hanggang sa kasalukuyan, merong lugar dito na pangalan ito sa northwest, sa southwest ay yung Amphipolis. And hanggang ngayon, yung mga buildings na ginawa ng mga Romans ay makikita sa lugar na ito. So it is our strategic location. So makita natin ang gusto ng Panginoon, sa totoo lang, ang Greece ay part na ng Europe. Ang gusto ni Paul ay balikan lang yung Turkey, which is part of the Asia Minor. Asia pa rin. So, nililid ngayon si Paul patungo sa bagong lugar na kung saan ang mga nakatao ay nangangailangan ng katotohanan. Ang challenge dito, dahil wala ngang mga Hudyo, magsisimula sila ng isang bagong uri ng pangangaral. Dati-dati, noong sila first missionary journey, ang kanilang approach, synagogue. Ano yung synagogue? Merong mga Hudyo, merong mga converts sa Judaism. Dito sa lugar na ito, bagong environment, wala na yung mga lugar na yon. So, tingnan natin ano ang nangyari. So, dahil walang synagogue, ang sabi dito, yung mga babae ay naroon at sa tabi ng ilog. Yung merong kanta ngayon pag nagbabaptize doon sa tabi ng ilog, di ba? Kuya, ang pangalan nito? Jeff, di ba? Sabi niya sa tabing ilog, sila ay nagtitipon. So, ang natakpuan nila doon, ang mga masisipag, mga babae. So, basahin natin, sabi dito, sa verse 13, nung araw ng Sabat, lumabas kami ng city papunta sa tabing ilog. Inisip kami na baka may mga Jews na nagagather doon para mag-pray. Mupo kami at nakipag-usap sa mga babae nagsama-sama doon. Isa si Lydia sa mga babaeng nakarinig sa amin. Galing siya sa Thyatira. Nagtitinda siya ng mamahaling tela na kulay violet at sumasamba siya sa Diyos. Sabayan niya ako sa pagbasa, buksan ng mga Bible. Binuksan ng Panginoon ang isip niya para makinig ng mabuti sinasabi ni Paul. Nung nabaptize na siya at mga kasama niya sa bahay, niyaya niya kami at sinabing, kung kinukonsider niyo kung disciple ng Panginoon, tumuloy po kayo sa bahay at mag-stay muna doon. Nakumbinsi naman kaming pumunta. So makita natin dito, nagsimula yung problema dati ng mga Hudyo na ang Kristyanismo ay para sa mga Hudyo lamang. At ang sabi ay, kailangang maging Hudyo ka bago ka maging isang Kristiyano. Yun yung kaya nagkaroon ng council sa Jerusalem, di ba? Acts chapter 15. So dito, pinapaliwanag na ng Panginoon kay Paul na hindi talaga yon. At yung mga pangyayari nagkakasama-sama para patunayan na hindi para sa mga Hudyo lamang ang pagiging alagad ng Diyos. At higit sa lahat, yung mga babae na sa unang panahon, ay sabi second-class citizen, siya pa ang unang European Christian, si Lydia. Si Lydia, the good thing is, bago siya naging Kristiyano, ay naging Jewish proselyte muna siya. Hindi alam ko nasaan ang asawa niya, pero sabi siya isang mayaman. Kanyang negosyo ay nagtitinda ng linen, violet na linen. Which is, sabi ay ginagawa sa dye, ano ito nga doon? Sa Tagalog. Pangkulay ay galing sa perlas na natatagpuan sa Thyatira. Si Lydia ay isang hindi pangkaraniwang babae. Siya isang mayaman at influential na negosyante.
So, sino negosyante dito? Taas ang kamay. Ah? So, kaya pala, siya ang una. So, hindi, yung cultural boundaries, yung sinasabi nating discrimination, binrake din sa second missionary journey. Pero para mangyari yon, merong kailangang gawin si Paul at ang kanyang team. They must be flexible. Kasi tingnan natin, isipin natin po, ang plano nila, mga lalaking kakausapin, mga Hudyo rin, pero ang dinatnan, mga babae, na Jewish na rin naman. Pero nakita natin, the gospel really breaks down cultural boundaries. Wala dito yung pagkakaroon ng kalagayan sa buhay. May mahirap, may mayaman, may influential, merong walang influensya. Lahat ay nangangailangang maligtas. At higit sa lahat, makita natin dito yung immediate effect doon sa babaeng mayaman. Hindi natin alam kung kasama ni Lydia, ang kanyang asawa. Hindi ko alam, wala sa Bible. Pero malakas ang loob niya na sabi, si Paul, si Silas, si Timothy, si Luke, alam natin yun, sigurado natin kasama niya. Sabi niya, doon na kayo tumira sa bahay. Para bang si Rahab din, di ba? Yung dalawang spy, pinatuloy niya sa bahay niya. But Rahab was a prostitute, but Lydia was a businesswoman. Pero dahil sa matibay na pagtitiwala niya na itong mga lalaki na ito ay pwedeng pagkatiwalaan, pinatira pa niya sa bahay niya. Kaya ang unang church din is a house church. Bahay ni Lydia. Although, yun nga gusto nating magkaroon ng magandang building. Yun ang ating pinapanalangin this year, sariling lupa. But kahit na tayo ay magtitipon-tipon sa mga bahay-bahay, ang tunay na marka ng isang pagiging Kristiyano ay hindi malaking building, kundi malaking puso. Amen? Yung generous, nagtitiwala sa iba. Hindi malaking building, kaya pag malaking building, sabi, ang ganda ng church. Oh yes, maganda ang building, pero kumusta yung nasa loob ng building? Di ba? Kaya nga merong kasabihan, sabi niya ay, hindi kailangan ng bahay na palasyo kung ang nakatira naman ay mga kwago. Kahit bahay kubo, pag nakatira ay tao, masarap tumira doon. Right, nandito yun yung unang iglesia, house church. Kaya tama yung corridors. House church sila. Yan ang ginagawa ni na Pastor Tito ngayon at saka ng mga kasama niya, si Pastor Nestor. Corridors. Ha? Okay? Hanggang sa corridor lang sila, hindi pa sila pumapasok sa pinto. Nakantyawan ko siya ng Mayo. Sabi ko, Pastor, pasok na kayo. Huwag kayo manatili dyan sa corridor. Alright, hallway. Okay, house churches. So, gusto nating makita ito. Ang priority ng Panginoon ay hindi lamang magagandang building, actually hindi yon. Ang gusto niya, anumang husay, anumang uri ng tao, kailangan ng mabuting balita. So, tatlong talasing tao ang pag-uusapan natin ngayon. Pangalawa, yung pangalawang grupo ay nasa 16 to 19. Verses 16 to 19. So, sa tabing ilog lang sila, nagtitipon-tipon. Sabi dito sa verse 16, isang araw, papunta kami sa lugar kung saan laging nagpe-pray ang mga tao. Walang simbahan, walang building, sa tabing ilog nga. Nang may makasalubong kaming babaeng alipin, sinasapian siya ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng powers na mahulaan ng future. So siya ay manghuhula. Sabi niya, malaki ang kinikita ng mga amo niya dahil sa panguhula niya. Kaya lang, meron siyang financier. Merong nag-i-invest sa kanya. Okay? Sabi niya, sa verse 17, sinusundan niya kami ni na Paul. Si Luke ang sumusulat, di ba? So, kaya nga si Luke na ay kasama na dito sa story na ito. Tapos sinisigaw niya na lingkod ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito. Sinasabi niya sa inyo kung paano ko may maliligtas. So, meron siyang, sabi nating tag doon,
dakilang meron, tagapalakpak, di ba? Di ba? So, gustong-gusto natin yan, di ba? Merong nag-affirm, di ba? No, to maniwala kayo diyan. Totoo ang sinasabi niyan. 'Yun ang sinasabi lagi ng aliping babae na ito, ng manghuhula. Ginawa niya ito sa loob ng maraming araw hanggang sa nakita niya na irita na. Maganda ang pagka-translate si Paul. Hinarap ni Paul yung babae at sinabi niya sa espiritu, sa pangalan ni Jesus Christ, inutusan kitang lumabas sa babaeng ito. Pagkasabi noon, lumabas ang espiritu sa babae. Yun ang nangyari. Nang ma-realize ng mga amo ng babae na nawalan na sila ng mapapagkitaan, sinunggapan niya sila Paul at Silas at kinaladkad sa plaza para hirap sa mga officers. So makita natin dito, yung pangalawa, yung dati influential, ngayon naman na exploited. Okay? Exploited by men who makes money out of their fortune telling. Exploited because he is under demonic oppression. Okay, so sino ang nangangailangan ng mabuting balita? Those who are oppressed by the devil, those who are exploited and abused. So ngayon makikita natin dito. Siya ay merong espiritu, sabi spirit of Python. Sa ating encounter, lagi din napapag-usapan ito. Ang spirit of Python, kaya niyang magsabi ng future. Okay? So yung meron din sa kasalukuyan, di ba? Meron tinitignan lang yung kamay, di ba? Tingnan mo ang kamay mo. Nasa kamay mo raw ang iyong kinabukasan, di ba? Natotoo lang yan pag nakataas kay Jesus Christ. Amen? Yeah, wala diyan sa guhit diyan. O tinitingnan ng kamay, makakarating ka ba sa ibang bansa? Sabi nung nakatingin sa akin matandang babae nung bata pa ako, napakapalad ng lanay mo. Makakarating ka sa ibang bansa. Anong gagawin ko doon? Hindi ko alam. Basta makakarating ka. Nangyari naman, baka totoo. Okay, so, but nakakapagsabi, nakapanghula ang babae na ito dahil sabi nga nasa kanya yung isang tawag dito, the python is a mystical dragon that enables the slave lady to utter prophecy under a trance. So siya ay nawawala sa sarili at yung mga noong unang panahon, bakit sila sikat? Yung mga generals ng army, bago sila pumunta sa giyera, katulad rin ni Saul, di ba natatandaan niyo si Saul, yung unang hari, wala si Samuel na late. Kaya ang ginawa niya, pumanap siya ng babae na magsasabi, pwede ba kaming umatake? So ito yung ginagawa ng babae na ito. But meron siyang handler, meron siyang manager. Diba? Meron mga artista, ganun din, diba? Mas malaki ang kinikita ni kuya kaysa sa artista. Dahil siya ang nagsasabi ko anong gagawin. At alam natin, deep within that lady, alam niya na pinagsasamantalahan siya. Hindi siya masaya. Kaya, nandoon dumating si Paul. Pero ang totoo, parang tinutulungan siya. Pero hindi pa sila nagsasalita. May nagsasabi na, oy, makinig kayo dito. Dahil pag nakinig kayo dito, sasabihin sa inyo kung paano kayo maliligtas. Meron din nangyari yan sa panahon ni Jesus Christ, di ba? Sa gatherings, sa Mark chapter 5. Yung ang kanyang dinaalihan siya ng maraming demonyo na pinalayas ni Jesus Christ pumunta sa mga baboy. So even Jesus does not need affirmation from anyone, especially if that person is doing that under the influence of the enemy. Kaya tayo rin naingat dahil dapat. Merong mga tao na talagang kaya nagkakasala ay tuwang-tuwa dahil pinupuri siya ng iba. Para bang batang maliit, di ba? Tama, di ba? Yung mga bata, cute, di ba? Habang ginaganahan ka, kahit nakakahiya yung ginagawa niya, pag pinupuri mo, tuloy pa rin. So we must be wary and wise na hindi lahat ng nagpupuri at pumupuri sa atin dapat nating pakinggan. Because it might be from the enemy. Amen? So, hindi ibig sabihin natutuwa sa'yo
Parang ina-affirm ang ginagawa mo. Ang kailangan natin is not the affirmation of men. We need the affirmation from God. Ito ang sinasabi sa atin dito. Sometimes, ang hinahanap natin, affirmation from men. So, pangatlo, na uri ng tao, na pinapalaya tayo ng Panginoon, bakit namatay yata ang relos ko? Yung mga tao na natatakot dahil siya nawawala ng pag-asa. Sabi nito, the gospel frees people from hopelessness and brings them joy. So, ang pangatlong tao na nakarinig ng mabuting balita ay yung jailer. Kaya kung babasahin natin dito, dahil naging, sabi natin, nawala ng pag-asa yung mga may-ari ng babaeng nanghuhula, at sinisisi nila ngayon si Paul at ang kanyang team. Nawala na kasi yung pinaghahanap buhayan nila, yung nanghuhula. O ang ginawa nila, yung mga tao ay kanilang sinulsulan para saktan, batuhin, paluin, at later on ikulong sa kulungan ang si Pablo at si Silas. So, hindi nila naisip na pwede namang mayroong ibang solusyon sa naging problema nila. Pero ang ginawa nila, sabi doon sa next verses, mahaba, hindi ko nababasahin, pinagkagulo, nagkaroon ng mob, at pinabugbog. Sabi dito sa verse 23, 22, hinubaran sila ng mga officers at pinaghagupit. Pagkatapos silang guputin ng maraming beses, kinulong sila at inutusan yung guard ng kulungan na bantayan silang mabuti. Pinasok nila sa ng guard sa pinakaloob na kulungan at kinadena ang mga paa nila sa mabibigat na kahoy. So, bakit ganun extreme? So, naniniwala ako na itong mga tao na ito, pati yung mga magistrates, naniniwala sila na kayang lumaya itong mga kinulong nila. Alam nilang mali ang ginagawa nila. Pero dahil sa inggit, dahil nawala sila ng hanap buhay, they are willing to go to that extent. Bakit nila kailangan ikulong sa pinakadulo? Bakit lagyan ipitin sa kahoy yung kanilang mga legs? At siguraduhin na sila ay doon sa pinakadulo, hindi makakatakas. It's because they recognize there is something different from these guys. At kailangan nila siguraduhin na hindi sila makakawala. Kaya lamang, gabi na yon, sino ang desperate and hopeless dito? Kasama rin si Paul at si Silas. Paano nga sila makakatakas? Pero anong ginawa nila? Pagbabasahin natin, hating gabi, masakit ang likod, duguan, maraming sugat, sa halip na sisihin ng Diyos. Dahil sumusunod lang kami, Lord, di ba kasi limitan gano'n, nangyayari sa atin. Pag tayo nagka-problema, bakit ganito? Ganito ang ginagawa ko, nagbibigay ako, nananambahan ako, hindi ko namimiss ang lahat, may ministry ako sa church. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko, di ba? Kumisa, ganun tayo. Pero itong si Paul, muntik na namatay, nakakulong, hindi makakalabas. Anong ginagawa? Nananalangin, nagpe-praise and worship. Okay? Naririnig sila ng iba. Dahil sa ganda ng boses nila, lumindol. Ganun ba? Yung iba nakakabasag ng salamin. Si Paul at si Silas nang kumanta, nabuksan ang mga pinto, lumindol. Nasira ang kulungan. Kaya kung babasahin na istorya, natakot yung jailer, yung bantay. Kung itutuloy natin, sabi niya, magpapakamatay sana siya. Pero ang sabi ni Paul sa kanya, sa verse 28, so 27, sabi, nagising yung guard, nakita niyang nakabukas yung pinto, di ba? Hindi nagbabantay yung guard dahil sigurado hindi makakalabas yun, nakaposas na, nakaipit pa. Kaya lang nang lumindol, nagising siya, nakita niya bukas pa lahat ng pintuan. Nawala ng ilaw, nag-brown out, wala pang kuryente noon. At sabi niya,
nang magising siya, akala niya tumakas na yung mga nakakulong kaya hinugot niya ang patalim niya para magpakamatay. Why? Kasi mamamatay din naman siya eh. Kung wala na yung nakakulong doon, sigurado ang parusa sa kanya, kamatayan. Kaya hindi pa niya alam kung mahihirapan siya, kung papapatay siya ng kanyang boss, papatayin na lang sa sarili niya. Yan ang kanyang desperation, hopeless. Kaya sabi dito sa verse 28, sumigaw si Paul, "Wag mo saktan ang sarili mo, nandito kaming lahat." So walang lumabas. Why? Dahil sa ganda ng boses ni Paul at ni Silas. Gusto nilang makinig pa. Hindi. Wala sa Bible yon. Kaya magpapakamatay. So, ang tanong noong lalaki, sabi niya, may siya ng ilaw, yung guard, at pumasok siya sa kulungan. Nanginig siyang lumunod sa harap ni Paul at Silas. So, dinala niya siya sa labas at tinanong, "Sir, anong gagawin ko para maligtas?" Hindi alam ko ano ibig sabihin ng tanong niya. Maligtas sa tiyak na kamatayan dahil nakatakas. Nakita na niya, naroroon niya mga preso. Kaya yung tanong niya, hindi na tungkol sa mangyayari sa kanya. Kasi nabuksan nga yung mga preso, pero hindi umalis ang mga preso doon. Walang tumakas. Diba? So, makita natin yung influence ng dalawa. Bakit napigilan nila na na? Samantalang sila ay nasa dulong-dulo, di ba? Kung iisipin natin, kataliwasan na, di ba? Siguro natakot din yung lahat ng ibang preso. Baka pag tumakbo tayo, mabagsakan tayo ng babagsak pa dahil may aftershocks. Alam na kaya nila yung aftershocks noon? Di ba? Pag-isipin natin ang buti, di ba? Tayo rin, di ba? Pag may lumindol, natatakot tayong kumilos, natulala. So, maaring ganun ang nangyari. So, bakit natin dito, yung hopeless na gwardiya, na sila, sabi doon, nilapitan ni Paul, at ang tanong nila, anong gagawin ko para maligtas? At tingnan natin ang sagot ni Paul sa kanila. Sabi dito, maniwala ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang pamilya mo. Parang sabi natin, napakasimple naman. Maniwala ka lang, ligtas ka na. But this is the truth. Hindi sinabing, gumawa ka ng ganito, sumunod ka ng ganito, magsimba ka dito, magbigay ka ng ganito. Diba? Ang sinabi, maniwala ka. Diba? That's the truth. Kaya lang, ang paniniwala mo ay kailangang makapatunayan na totoo, katulad na nangyari kay Lydia. Diba? Napatunayan na siya naligtas dahil nabago ang ugali niya. Bakit sinabi na biglang ganon, magiging host siya? Maring hindi natin karakter niya. Kaya talagang ang ebidensya na ligtas ka na ay hindi ibang bagay, kundi yung pagbabago na nangyari sa buhay mo. Okay? So, ito yung istorya. So, makita natin tatlong tao, iba-ibang kalagayan for all people, different situations. They need the gospel. Kaya yun ang ating guide rin ngayon. Lahat ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay, alam mo malaking problema o wala man, inaalipin at inaabuso ng iba, takot na takot dahil merong mangyayari very soon sa kanya, they need the gospel. Yan yung priority. Amen? So kung sino man ang nakilala natin na sa ganung kalagayan at hindi pa natin nababahagi sa kanila ang katotohanan, now is the time. Ang maganda rito yung sa bandang uli, yung 35 to 40, napansin ko, hindi gumanti ng masama sa masama si Paul at si Silas. Kasi pwede naman siya maghabla eh. Pwede siyang mag-report sa Rome. Kami mga Roman citizens, binugbog kami, sinaktan ng mga ito na walang due process. Hindi man lang kami tinanong. They have all the right. Pero hindi yun ang ginawa. Pakikita natin, Paul and Silas made sure that the officials and magistrate accept their fault in punishing them without the due process. So sabi no, hindi natin alam bakit bigla nung umaga,
bigla na lang bago na yung desisyon ng mga city officials. Pauwiin nyo na lang, palasin nyo na lang dito sa bayan na ito. Hindi alam ko anong nangyari. But hindi yun ang ginawa ni Paul. Gusto niyang i-point out muna yung maling ginawa sa kanila. So sometimes, all we need to do, pag merong bagay na hindi natin, na ginawa sa atin, na nakit-sakit sa atin, ay ipamukha lamang ang maling ginawa nila. Bahala na ang Diyos na gumanti sa kanila. Amen? Higit sa lahat, dahil hindi sila gumanti ng masama sa masama, sabi sa later on, malaya silang nakakabalik sa Philippi. Dahil kung sila'y gumanti, pinakulong nila yung pinatanggal, yung mga officials na bumugbog sa kanila, at yung jailer na naligtas naman, dahil kasama siya sa nambugbog, wala ng moral authority. Dahil yung tinuturo mo na mahalin ang makasalanan at patawarin ang nagkasala sa iyo, hindi ginawa ni Paul at ni Silas. So that makikita natin dito. So tayo kumisan, anong hinahanap natin? Hustisya. Makaganti. Sinaktan ako. Nilamangan ako. Karapatan ko na makabawi naman. Ang ginawa lang ni Paul at ni Silas, which is a way also to present the gospel, hindi sila pumatol sa ginawa sa kanila. So, anong principles ang gusto kong makita natin para tayo magtagumpay? Hindi lamang sa ating buhay, kundi sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. I have listed here 3 principles for success. Pakiabante nga. Principles for success, not only in presenting the gospel. Number 1, any useful and good endeavor requires flexibility. Lahat ng bagay na kapakipakinabang at mabuting gawain ay nangangailangan ng kakayahang mamaluktot. Yun ang nakakita kong translation doon sa Google. Kaya na sinabi ko. Ibig sabihin ng flexible, nakikibagay, umaayon ka muna. Di ba? Kung kailangan yumuko ka. Kung kailangan, sabi nga, habang maiksi ang kumot, magtiis na mamaluktot. Diba? You would adjust to the situation. So, gospel presentation requires that we become flexible. Ang ibig sabihin, kung talagang matibay, matagal, at hindi nakikinig, huwag kang sumagsawa sa pagpasabi. Pero, huwag mong puwersahin. Diba? Huwag yung katulad ng mga salesmen, ang tawag nila ito hard sell. Di ba? Ano yung hard sell? Pilitik ka kahit wala ka ngayon. Basta importante, meron akong ma-report na nakabenta ako. Di ba? So lahat ng pwedeng mangyari, gagawin. We do not need to do hard sell instead because conversion, tandaan natin, is from the Holy Spirit. You just tell them the truth. Number 2, principle for success, every bit of achievement attracts a corresponding resistance. Kapag tayo ay nagtatagumpay, merong magandang ginagawa, merong hahadlang. Ay nakita natin dito. Lahat ng tagumpay, umaakit ng katapat na kalaban. So, anong nangyari? Naligtas yung babaeng pinagsasamantalahan ng mga merchants. Ang ginawa nila, sinaktan si Paul, si Silas at ang mga kasamahan nila. So number 3 na principle, maintaining joy in times of trouble leads us toward a breakthrough. Nakita natin si Paul, si Silas, hindi gumanti ng masama sa masama. Sa halip yung jailer na asama sa nagparusa sa kanya, binigyan niya ng mabuting balita. So ang pagkakaroon ng kagalakan sa mga panahon ng suliranin ang naghahatid sa pambihirang tagumpay. So, breakthrough. So, kahit anong mangyayari, parang negative, walang nangyayari sa buhay mo, kahit sumusunod ka sa Panginoon, continue on. Because breakthrough is for those who are patient. Diba? Doon sa nagtitiyaga. So, 3 principle yan. Sinama ko sa isang slide. So, principles for success. Any useful and good endeavor requires flexibility. Every bit of achievement attracts corresponding resistance, and maintaining joy in times of trouble leads us toward a breakthrough. So
So, tandaan natin ito mga kapatid. So, sa pagtatapos, mga kapatid, sabi sa 2 Timothy 4:2, sa NLT, preach the word of God, be prepared, whether the time is favorable or not, patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. So this is not only about winning souls, this is also about disciple making. Diba? Tayo, sa atin, ang ating pinag-uusapan lagi, ay tayo nagwi-win, pero we will continue to disciple, tutulungan natin ang bawat isa na lumago. At ang paraan noon, sabi niya ay, lagi tayong handa, kahit hindi tayo nakakatanggap ng paborableng o magandang response, patuloy tayong magtiyaga, patuloy na mag-correct, magtuwid, at magbigay ng lakas ng loob. So basahin natin sa 2 Timothy 4:2 sa wikang Tagalog. Okay? 2 Timothy 4:2 sa Pinoy version. I-preach mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, maganda man ang sitwasyon o hindi. Iparealize mo sa kanila ang mga mali nila at pagsabihan mo sila. Pero palakasin mo rin ang loob nila at habaan mo ang pasensya mo sa pagtuturo. Amen? So, disciple makers, yun ang susi. Ha? Sigurado yung ating mga inaalagaan, kung saan-saan yan napupunta. Kung saan-saan nagpapalusot. May kanyang dahilan. Abala. Pagod. Kailangan maghanap buhay. Totoo naman. Pat sabi dito ay continue to encourage and be encouraged. Okay? Dahil nga, sabi sa Galatians, sabi doon, doon na tayo matabagod sa paggawa ng mabuti dahil titiyak natin sa taktang panahon tayo ay makikinabang. Kundi tayo matatakot at magpapahinga. So ngayong araw na to, sa ating pagbubulay-bulay, gusto kong isipin natin ang tanong na ito. Alalahanin mo ang isang panahon sa buhay mo na naguguluhan ka kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ano ang ginawa mo noon? Meron bang ganon na karanasan kayo? And then, sa pangalawa, sino ang pinupuntahan mo kapag hindi mo natitiyak kung anong desisyon ang gagawin mo? Sinabi rin sa atin ni Pastor Arnold nung Sunday, di ba? Para maintindihan natin ang kalooban talaga ng Diyos, of course, naman manalangin. Pangalawa, basahin ang salita ng Diyos. Pangatlo, magtanong sa ibang tao. Kaya ito rin. So, yung mga small groups this week, pag-usapan niyo ito, ang bagay na ito. Alam ko, marami sa atin, kung minsan naguluhan, dahil iba nga yung ating basa sa sitwasyon. Pero kung tayo magpapatuloy, katulad ni Paul, ni Silas, naroon ang joy. Di ba mas masarap ang tagumpay kapag mas mahirap ang pinagdaanan? Di ba? Pagka yung sabi nila ay chicken feed, di ba? Walang kakwenta-kwenta. Sinuwerte lang, di ba? Sabi natin. Pero habang mas mahirap ang daan, the victory is sweeter. Amen? Ito ang naging inspirasyon ni Paul at ni Silas. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam namin mahirap kayong unawain kung minsan. At kahit kami ay mahirap iunawain ang isa't isa. Lalo na ang mga taong pinagsisikapan naming ilapit sa inyo, Panginoon. Binabahagi na ng mabuting balita. Maraming panahon, maraming araw na. Marami ka ng mabuting nagagawa. Marami tayo na ibibigay. Subalit, Panginoon, kahit anong gawin namin,
liban na lang na kumilos kayo sa puso ng mga taong aming na gustong maligtas. At higit sa lahat, mga taong inaalalayan para lumago sa pananampalataya. Panginoon, mahirap unawain. Kaya bigyan mo kami ng flexibility, ng patience, Panginoon. Makikibagay sa kanila. Hindi para panatilihin sila na masaya kahit mali ang kanilang ginagawa. Katulad ng babae na naalipin ng masamang spirito. Maaaring ganon ng iba sa mga taong pinapaalagaan nyo sa amin. Hindi namin makayanan pa na ituwid sila dahil merong something in their hearts, in their relationships na nagpapabigat at humahad lang para sumunod sila. Lord, ang aking pakiusap ngayong umaga, kung merong anumang bagay na katulad ng aming naisip ngayon, na nagiging dahilan kung bakit mabagal ang pagkilos at pagbabago ng bawat isa sa amin, alisin niyo po, Panginoon. Alam naming mahirap kung minsan. Dahil kung minsan doon kami nakikinabang, kung minsan akala namin yun ang aming pag-asa. Na pag nawala ang bagay na ito, ang relasyon na ito, ang hanap buhay na ito, anumang bagay, Panginoon, ikapapahamak namin. Subalit nakita namin dito, Panginoon, nang makalaya ang babaeng pinagkasamantalahan ng masamang espiritu, mas maraming tao ang nakakilala sa iyo. Kasama na nga yung bantay sa kulungan. Maaring marami rin sa amin na nasa kulungan ngayon ng anumang bagay, addiction sa anumang bagay, Panginoon. Nakala namin, di namin kayang talikuran yon. Nakikiusap po kami, Panginoon. Dahil komisyon na kinatitisuran din ng iba. Dahil alam nila, lingkod ninyo kami. Subalit nakikita nila na meron kaming ginagawa na wala namang pagkakaiba sa mga bisyo at gawain nila. Lord, tulungan mo kami. Maalaala yon. At palitan ninyo ng bagong bisyo. Bisyo ng pakikipag-usap sa inyo, Panginoon. Bisyo ng pakikinig sa iba. Para kung ano aming kayang ibahagi sa buhay ng iba, magkaintindihan kami at alalayan sila. Kung papaano kami nakalaya, tulungan din silang makalaya, Panginoon. Lord, alam namin wala namang mahirap sa inyo. Kaya pinakikiusap namin ngayong panahon ng prayer and fasting, magsalita ka sa bawat isa sa amin. Maaaring iba sa amin naghahanap ng bagong hanap buhay, bagong negosyo. Ano mang bagay, Lord, na inaakala namin siya makakapag-angat at makakapag-ayos ng aming buhay. Lord, kung hindi yon ang gusto mo, itama mo pa rin kami. Kung nais mo, Panginoon, kung maibigay namin ang buong-buong aming panahon, aming karir, para maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng tapang. Buksan mo ang aming mga mata, baka yun ang tinatawag mo sa amin. Dahil alam, sabi namin nyo, Panginoon, pagpapalain nyo kami. At kasama ng pagpapala na yon ay mga bagay na hindi magpapabigat sa amin. Lord, you bless us and your blessings are always for our good and will not give us problems. Kung mga bagay na i-enjoy namin ngayon ay nagbibigay sa amin ng guilt, nagbibigay sa amin ng kawalang katiwasayan, Lord, alisin niyo sana sa amin ang mga bagay na yon. Lord, napakalawak ng aming pinag-uusapan. Subalit naniniwala ako, the Holy Spirit will give us personal applications sa istorya na aming nabasa. Correct us, Lord, if we need correction.
lead us back to you when we're going astray. Hindi lahat ng aming masayang natatanggap ay siyang nararapat sa amin. Lalo na kung ang mga kasaganaan na yon ay naglalayo sa aming testimony bilang mga anak mo at mga lingkod mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Please complete our message this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hello po. Ayan. You may take your seat muna. Atasan mag-share ng ating communion for today. So, servers, pwedeng pa-serve na yung mga bread and wine. So, why? Ito yung why. The word why. Why? Ito yung word na sinasabi natin pag yung tayo ay nautusan or may pinapagawa sa atin. Diba? Nagiging running joke na nga siya dito sa church na pag may pinagawa sa atin or may inutos is sinasabi natin, ay nagiging paniki daw tayo, di ba? Yun lagi sinasabi. Kasi, ba't ako? Why me? So, when we are asked to do something, hindi ba mas better na ang tanong natin, sa halip na tanong natin, bakit ako, is, bakit natin kailangan gawin to? Di ba? Or, pwede rin naman tayo yung type ng tao na hindi na natin tinatanong kung bakit pinapagawa sa atin yung isang bagay or yung mga ginagawa natin sa buhay. Wala, we just do it. We just do it without knowing. Alam ko at some point, sa buhay natin, naranasan na natin to question it, to ask kung bakit natin ginagawa yung isang certain thing or bakit inuutos sa atin yung isang bagay. And ano ba yung benefit of knowing the whys? Yung whys kung bakit natin, ba't may ginagawa tayo? Ba't ginagawa natin to? Sa office namin, may na-attendan akong training na 5 whys. Gusto ko lang i-share yung naging, natutunan ko or yung lesson learned ko doon. Una is, knowing your whys will lead you to the root cause of the problem. Sunod, siguro yung mas magko-connect dito sa communion is, knowing our whys, it gives us a sense of direction or purpose dun sa mga bagay that we do. When we know our whys, we have this deep appreciation, we have this greater value and purpose in the things that we do. Hindi na lang natin siya basta ginagawa. Hindi na lang natin basta, sige, gawin na lang natin for no reason, di ba? Nagkaka-direction. Nalalaman na natin, nagkaka-meaning yung mga bagay na ginagawa natin. When we know, So, anong kinalaman ng knowing our whys sa communion? Sometimes kasi baka nagpa-participate na lang tayo or ginagawa na lang natin yung communion is part na lang siya ng worship celebration. Ritual na yun ng church. Every Sunday, sinaserve sa harap ko dahil dito sa CCM every Sunday nagko-communion tayo. Or baka mamaya dahil naiilang kayo kay Kuya Enar, tinitignan kayo ng masama, di ba? Na habang nagsaserve sila, kuha na kayo. Ganon. Sana hindi naman ganon, di ba? Or sana yung maging reason for partaking the communion is that we remember. We remember what? Sabi sa Luke 22 na when we take our communion, we should do this in remembrance of Him. We remember yung shedding ng blood sa cross.
pagkamatay niya, and yung resurrection niya. Yun yung naging covenant niya sa atin, di ba? So, kaya natin ginagawa to kasi natatandaan natin lahat yon. Dahil sa ginawa ni God, He sent His Son for us sinners. Lagi natin tatandaan yun. Na bigla tayo nagkapag-asa, nagka-hope, na dahil sa walang kapantay na pagmamahal niya, ng Panginoon, we were saved. I hope na when we receive yung communion natin, ito yung maging why natin. Ito yung maging why natin. Kasi if ito yung why natin, gaya na sabi ko kanina, mas may deeper appreciation tayo dun sa pagkain ng bread, pati pag-drink ng cup. Kasi lagi naman natin ginagawa yan eh. Kaya natin gawin yan sa labas ng church. Pero when we do this, mas na-appreciate natin, mas nagkaka-value yung pagko-communion natin. So, before natin i-partake yung communion, I want to give you a minute to reflect. Ano ba yung why natin? Bakit tinitake natin yung communion? So, yun. I'll give you 1 minute to reflect. Let's eat the bread. And drink from the cup. So, let's pray. Lord God, thank you for this day. Thank you once again na nagawa namin tong communion na sa church. Lord, we pray that as we partake yung communion, you put in our hearts the right purpose or intention, Lord. Lord, we pray na pag ginawa namin to, habang ginagawa namin to is dahil naalala namin yung sakripisyo mo para sa amin 2,000 years ago to be with you. Thank you for giving your Son. Thank you for your love and grace. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Hello. Good morning! Oh, di ba? Kasi pagdating kasi sa ating ganitong klaseng okasyon, sa tithes and offering, alam natin na for almost one week, no? Alam natin na tayo ay nag-aayuno. But still, are we blessed? Are we blessed? Yes, talagang blessed na blessed tayo. Dahil blessed tayo sa umagang ito, nais nating kung mayroon kayong apps dyan sa inyong cellphone or Bible, basahin natin sa wikang Tagalog, sa NIV, no? Ang Malakay 3, no? Chapter 3, verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Tandaan nyo, tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos ko ang masaganang pagpapala. So, every day is a blessing. Ano po? Lahat naman tayo ay naniniwala sa ating trabaho, sa ating negosyo, maging hindi lang yon, maging sa ating spiritual life. Ang church na ito ay for almost 31 years, talagang binibless talaga lagi ito. Kaya sa umagang ito, pinalalahanan muli tayo ng Panginoon na maraming gawain din tayo bilang isang mga anak ng Diyos sa tahanan niya. So, nawa, sa umagang ito, nais nating ipakita yung ating kasiyahan sa ating mga puso sa pagbibigay ng ating ikapo. Ano po? Church, it's offering time.
Mamaya bless na. Mamaya na ako magpipray. Bakit ba? Ba't may bola? Pastoro nag-o-oppose eh. Okay, di ba? Bless na bless tayo, di ba? Ba't nawala? Hello? Okay. Yes, thank you. Okay, purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, umupo po at tayo mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Dahil alam namin ang aming ipinagkaloob sa iyo sa umagang ito, hindi lang yung pinansyal, maging ang aming spiritual, Panginoon. Maging ang mga salita na aming naririnig ay patuloy po nananahal sa puso ng bawat isa sa amin. Tunay kayo po ang aming Diyos. Hindi po namin kaya ito kung wala po kayo sa buhay namin. Anumang blessing na aming natatamo, maging ito spiritual man or pinansyal, naging dependent kami sa inyo. Sa inyo po ito ng kagaling. Kaya nararapat lang po sa umagang ito, ibabalik po namin sa pamamagitan ng aming pasasalamat ang mga blessing na ito. Maraming salamat, Ama. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat magsabi ng Amen. ang ating welcome song. So, i-welcome po natin sila ng 1, 2, 3, go! Welcome! Welcome! Yay! Welcome po sa CCM! And second is birthday celebrant. So this week, ang nag-birthday po ay si Kuya Ron. Yan. Happy birthday po. Happy birthday, Kuya Ron! And for our morning devotion po, kindly please stream to our daily 6 a.m. po, FB group page po, at please follow po natin yung page para updated po kayo sa mga kung anong kaganapan natin dito sa CCM. And discipleship group every Thursday. And
for our YouTube account. So, CCM, meron po tayong YouTube account. Please, kindly follow, subscribe, and share po. Para po, meron din po, para pwede po nating balikan yung mga videos po natin mga last Sunday. Yun po. And Prayer and Fasting 2024, January 8 to 28. So, ongoing pa rin po ang fasting. So, if you would like to join, meron po tayong mga groups and FB page. So, yun po. So, for our small group leaders training, so meron po tayong magaganap na stay the course. So, ina-announce po lang namin na meron pong magaganap na stay the course, pero pag-uusapan pa po kung kailan po yung date. Yun po, para updated lang po ang lahat. And also, the DSE Discipleship Experience to be announced din po. And po, lastly po, ang Alcansya project po natin. Yung mga wala pa po at yung mga meron pa pong Alcansya sa inyo, pwede nyo pa pong dalhin dito sa CCM at meron po, ang pwede po natin kausapin ay si Tita Debbie and Tito Ping po for the Alcansya project po. Ayun po. Thank you po. Good morning, everyone. All right, please remain seated. So I just want to share a short testimony this time. So last Thursday, lahat po ba nakapag-participate sa fasting this week? So yun. Last Thursday, January 11, habang nililinis namin yung sasakyan, yung road trip, i-test na namin para bumili ng pagkain ng gabi. Nasira yung aircon. Nalaman namin na sira yung aircon niya. So, nung January 12, kinabukasan, dinara ko sa aircon shop. Ang estimate sa amin is nasa around 10 to 12,000 to replace yung compressor ng kotse. So, since sabi ko wala pa tayong budget for that kasi biglaan nasira. Sobrang importante po ng aircon sa amin kasi pawising kami. Tsaka ginagamit namin sa ministry. Papunta dito ng Sabado at ng Linggo. So, in short, pumunta po kami dito sa church ng walang aircon. So, bumiyahe kami ng walang aircon. So, for that 3 days na sira yung sasakyan, sobrang anxious ko, sobrang nawala yung focus ko kay Lord. Napunta yung focus ko dun sa problema. Napunta siya dun na, hindi ako makakatiis kasi nasira yung sasakyan. Alam niyo po, kilala niyo po ako. So, hindi ako makatiis na sira yung sasakyan. Kaya ang nangyari, sobrang anxious ko, sobrang problemado ko that time. So, nung Friday, nung dinala ko yung pinacheck ko yung sasakyan, meron po akong aircon technician for 7 years na. Siya yung nagche-check lagi ng sasakyan, pati yung mga kakilala ko. Dinadala ko po dun sa shop niya. But, merong isang instance na ginawa niya yung aircon ng sasakyan, pero hindi ako satisfied. So, at one point, na-judge ko yung technician na yun. Sabi ko, nung Friday, pina-check ko siya sa ibang aircon shop. In the end, bumalik pa rin ako sa kanya. Kasi sabi ko, gusto ko bigyan ng isa pang chance. So, dinala ko siya doon. Yun nga, nagkaroon ng, na-estimate nila na 12,000. So, the same shop na ginudge ko is the same shop who blessed me so much. Nung first day ng fasting natin, ang fasting ko is lunch. So, I prayed kay Lord na, Lord, i-provide mo yung resources para maayos yung sasakyan namin. Para mawala yung problema na iniisip ko. So, at 4 p.m., 4:06 p.m., eksakto, nag-text yung shop sa akin. Sabi ng shop, Sir, dali mo na dito yung sasakyan mo. Sabi ko, paano ko pupunta? Diyan wala pa akong pera. So, sabi ko, mga next week na lang siguro. Pero sabi niya, punta ka dito, ikakabit natin yung compressor ng sasakyan mo ng libre. So God, amen, praise the Lord. So palakpakan natin ng Lord. Naalala ko, kanina lang, tinuturo sa akin ng Lord yung 1
topic natin for fasting. That pray that we would not judge one another. Grabe yung work ng Lord. Within 4 hours. Actually, medyo matagal pa nga yan eh. Kasi alam kong quick gumalaw si Lord. Pero within 4 hours, in-answer ni Lord yung prayer. At naramdaman namin this week yung lamig ng aircon at lamig ng pagmamahal ng Lord. Amen. So tayo po tayong lahat. Let me read to you this verse. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. It is His peace that will transcend all our anxiousness, all our problems. That peace alone is enough for us to be with Christ. So let's pray. Yes, Lord Father God, Lord, truly yung pagmamahal mo, Lord God, yung napakita sa amin, Lord. This week, Lord God, through our fasting, Lord, may you give all the peace, Lord God, sa lahat ng problemang nararamdaman namin, Lord God. May your perfect peace and grace, Lord God, ang maramdaman namin sa tuwing nagugutom kami, Lord God. Sa tuwing, Lord God, pinagpapalit namin yung mahalagang bagay na ginagawa namin. Pinagpapalit namin sa prayer, Lord God, and to commune with you, Lord God. May that peace, Lord God, ang maging testimony ng bawat isa for the next few weeks, Lord God, ng aming fasting, Lord. Lord, continue to move in our lives, Lord God. Continue to send us, Lord God, the perfect peace that will transcend, Lord God, all understandings, Lord. Lord, we thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. See you again next week. Praise the Lord. Let everything. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. And praise in the valley. Come on, church. Praise on the mountain. Lord. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. Just praise is the waters my enemies drowning. Let's say, as long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my So come on, church. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, yes Lord. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord.
Praise our sovereign Lord. I'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Come on, let's declare that everything that has breath should praise the Lord. Come on, church, let's declare. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord, we praise you. We praise you in this place, Lord. We're going to hear our prayers. May pakiusap po ako. Huwag muna po kayong umalis.